May nga sa panaan. Thank you po mong tinulog ko. Salamat sa Ginoo sa nga ginatag sa atin na. At isa ko mag-share sa po sa Ginoo, may share ako sa inyo. Pinaimbita ko kamo sa akong trabuto na kasal. Sa may 15, may 15. May na akong balang. Salamat kayo. Sini nga mag-bukas kita sa ating pagkatunan. Dari kita mag-tuon sa gisulat ni Apostol Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 18. 1 Thessalonians chapter 5 12 sa 18. Aram na yung pala sa screen. Ako dari pagkabasa ako na ang sa Ginoo sa gisulat ni Apostol Paul. Amal niya sa chapter 5 verse 12 sa Thessalonians. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for the work's sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore, pray without ceasing, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Magpapakamay kita. Sa imo, ang paglalang ng Diyos, ang Ginoo nga uwi, ang Diyos nga diin, mabinugayon ka naigugmaang sa among nakabuhi. Ginapasalamatan nga Ginoo namon, siningaga, nga ginhatag ni mga kayunan sa amon. Kapyak nga may mga ito siya Ginoo sa among palibot, sa Ginoo nga pagpangan among pagpangalaga, but still ipakita nimo sa amon ang imo Ginoo nga kaayo sa among kabuhi, pagis ning adlaw nga makabalik kami Ginoo sa pagpangalaga si ganis ning aga, kabayo pag magpapamayo sa among Ginoo nga pagtuon sa bayong Dios, kamaghatag sa amon sing paghamo, pagikindi, agud ng imo nga mga mensahe ang Ginoo hangpan, hindi naman hindi mahangpan, kundi Ginoo masusa among tagipusoon, kaya sa among sa panguna. Kundi Ginoo magamit namon sa among mga pagpangabuhi. Sa Ginoo among magabulig sa amon, sa among pagtuo, magabulig sa amon kung paano kami Ginoo magpangabuhi, nakaupod Ginoo sa iyo. Kaudyas ko gabis nga loob, ako sa rin kami katipon, kabayan mo Ginoo nga gahong, kabalaan nga Espiritu o Diyos, kami ang maglapaghigod sa amon sa inyo. Wa Ginoo ano man nagaupang sa amon paminsala ket kipusoon at wag yang imo nga mga bulong Ginoo makapenetrate din sa amon at sa kabuhi kadto si Dios magamit namon sa alalahanan ng pagtumabuhi. Inasali ko sa imo kag tugyan ang among pagtuon sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Ginoo kita magatuon sa gisulat ni Apostol Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ang church sa Sunaita in-establish ni Paul sa ikaduha niya nga missionary journey. Ang kaupo niya sa iyong pag-mission ang si Timothy kag si Silas. Ang church sa Sunaita nagsugod din sometime na si Apostol Paul na wali sa synagogue. 3 weeks tatlo kasi mana ng papanwalin na Apostol Paul. Kaya dito na establish ang ginagawa simbahan sa Sunaita. Ang ining Sunaita lugar sa ginagawa sentro sa mga sa litawag political at commercial na panabuyan nila. Ang lugar sa Sunaita isa ita capital city sa Macedonia. Konso kong lugar among Greece. Ini ang Sunaita nag-govern ang mga citizen. Kung ang mga tao dra amo yang nagdumala, kag wala sila sa inyo pag mga nagapandra nga govern, mga tao. Kundi ko ang mga tao dra amo yang nagdumala sa inyo lugar. Kag ini ang Sunaita under sa Roman Empire. Kasama pinis ng Roma, so ay nga under ka sa Roma.
Ini ang book nga sunod niyan, ginsulat ini ni Apostol Paul sometime na sa Corinth, sa lugar sa Corinto. Kay si Timothy, no, nga nag-report siya, napabili dito sa tumatay, pagkatapos niya wali, tapos niya 3 weeks na pagpamali, naka-establish na sa church. Kasi Timothy, may mga kaupod sa Silas, napabili dito, kagamo na padayon sa ministry. Pero si Paul, naglakad siya, kag dito siya nakalanggo sa Corinth. So si Timothy, nag-report nga ang mga gustuhan dito, nanging maayong ilang pagpangalagad, kang ilang kabuhi sa Ginoo. Kaya nag-report si Timothy, kag nagsulat ini si Paul sa ini nga 1 Thessalonians, ang muna iyang sulat. Kasi iyang sulat may mga pinutuyo isa. Una-una, sa pag-encourage sa church. Ikadua, kapag ang sila yung false allegation, may mga tao man dito na naghahatag sa mga false allegations kay Apostle Paul. Kaya ito rin na purpose sa mo ang pag-support sa mga persecuted na mga katauhan. Dahil dapat expressing his joy in their faith. Kalima, reminding them of the importance of moral purity. Ika-ano, condemning the standard lifestyle. Kapito, correcting wrong understanding of prophetic events. Kawalo, diffusing tension within the flock. Kasyam, exhorting the flock in the basis of Christian living. Amonik siya ng mga purpose ni Paul, mga alita niya libro sa 1 Thessalonians. Dari sa chapter 5, dari exhort ni Paul ang itawag ng mga basic sa pagkabuhi ng Kristohanon. Mga basic na itong ginahimo sa andada ng pagkabuhi. Na ulit na itong ginahimo, kaya amonik ginahambal rin ang Apostol Paul. Ito rin nga pagkatundaan nga being fruitful out of season. Mangin mabinuahon na wala sing panahon. Sa ato nga pagkabuhi Kristohanon, sa time na nagtuo kita ng bata kay Kristo Jesus nga ato naman luwas, ang Diyos nag-expect again nga magkabuhi kita nga mature, magtubo kita sa Ginoo. Pero ang pinapangita pag sa Diyos nga magkabuhi kita nga mangin mabinungahon. Okay man nga mag-mature kita sa pagkilala sa Ginoo, madami kita sa nibalaan. Pero ang pinapagidre ang pinapangita sa Diyos amo ang magkabuhi nga mangin mabinungahon. So ay may mga butang diri si Apostol Paul sa atong ginagibasa nga mga fruit nga dapat i-possess natin sa aton nga pagkabuhi. Ano daw ang mga bunga ang gusto ipalambot rin ni Apostol Paul sa mga verses. Hamba diri sa verse 12 sa 13 hamba diri, "When we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly, in love for their work's sake, and be at peace among yourselves." Una-una diri sa verse 12 sa 13, respect the leaders. Ang badiri Apostle Paul, "And we beseech you, brethren, to know them which labor among you." Diri ipakita diri ni Apostle Paul nga una-una diri nga bunga ng ang fruit nga ginapakita ni Apostle Paul sa mga Kristohanon, respect the leaders. I-respeto ninyo ang mga managpangabuntay sa inyo. Ang badiri sa verse 12, "And we beseech you, brethren, to know them which labor among you." Kasi naman, among nga nagkapangabudlay sa mga Kristohanon. Ang nagkapangabudlay, mga alagas sa Ginoo. Tapos may mga madre niya sa Paul, nga kung sino daw nagkapangabudlay sa inyo nga ipakita ang itawag pag-respeto. Ang una nga bunga, nga fruit nga ginahambal rin na Apostle Paul nga respect the leaders. May tatlo rin ka butang ang ginahambal rin na Apostle Paul sa itawag ng Kristohanon sa ka kung paano nga ito ng mga leaders. Nga dapat irespetuhan ng mga leaders. Ang battery ni Apostle Paul sa 12, to know them which labor among you. Kaya sila ang pinang nagapangabudlay para sa inyo. Kasi ang mga enigma, ini mga leaders, hindi lang bangod nga sila ginasipito, bangod sa ilang title na lala sa Ginoo, kundi ipakita rin ni Apostle Paul sa mga Kristohanon dito sa Sunayka, nga respeto ninyo sila, kaya bangod sila ang nagapangabudlay sa inyo. Sila nagalibor. Mga nagalibor, nagahambal niya sa tawag nga nagatoil, grabe ginapag mga budlay, gabatsyag sa tawag pati, kakabatsyag sa kalapyo, ka-work to the point nga grabe sustain sa ilang kalawasan.
Kaya mo ni mga nagmahambal rin ang Apostol Paul nga sila nagapangabutay para sa inyo. Wala akong naghahambal na respeto ninyo siya, inang ninyo manapangabutay bako sa ilang title na lala sa Ginoo. Kundi, respeto ninyo sila, kaya bako sila ang nagapangabutay sa inyo. Nagapangabutay sila para sa inyo. Ang muna ko ay palambot rin ang Apostol Paul mga enigma. Nga po sa din, inpahayag rin ni Apostol Paul, nga po sa din, okay man, nga respeto ninyo sa akin, bako sila ang alagad sa Ginoo. Pero ang pinanggilakan namin, ginadumdum ninyo sila na sila nagapangabutay para sa inyo. So ay nga ang mother ni Apostol Paul, nga himuon nyo na. Di bangon na sila ang alaga sa Ginoo. Kundi himuon nyo na, kaya bangon sila nagapangabutay para sa inyo. Kaya ikaw, ang badre, and are over you in the Lord. Ang badre ni Apostol Paul, ikadwa, hindi sila nagapangabutay para sa inyo, kundi sila ang nagatanaw para sa inyo, para sa Ginoo. Sila ang nag-protector sa inyo, sila nag-guard sa inyo, sila nag-care sa inyo para sa pagkabuhi nga ara sa Ginoo. So yung ang madre ni Apostol Paul, mga brethren, o kung mga gustuhan ng church na ika, nga mo inuwi moon. I-respect niyo mga leaders, kaya sila nag-pagpuda sa inyo, pag sila ang nag-roll sa inyo. Sila ang nag-dumala sa inyo. Sila ang naghahatag nga tawag nga mga guidance sa pagkabuhi nga ara sa Ginoo. Pwede ipaatag rin ang Apostol Paul na hindi mga nagapangabutay sa inyo, amoy ini sila ang nakusadiin, nagatindog, nagalit sa inyo para magkabuhi kamusing matarong. Amo na nga, kisa ang mga nigugma, hindi kayo malikawan ang mga alagad sa Ginoo o mga leaders dahil sa atang kabuhi, no? Nag-interest sa buhay. Kaya nga, sa Ginoo, sila ang nag-gabol sa inyo, sila ang may aras ng authority, kagagalit sa inyo sa pagkabuhi sa Ginoo. Kasi ang kinatagtuyan ka mo, nga magkabuhi, kasuno sa tuyag sa Ginoo. Kaya nga, padre ng Apostol Paul nga, dapat ninyo sila ito, kaya bangon sila ang nagdumala sa inyo, kasi sila maghahatag pusay sa Ginoo. Sa totoo lang, mga alaga sa Diyos, no? Kami yung alaga sa Ginoo, may maglamas sa point na sukto nung kami sa Ginoo sa inyong kabuhi. Man, kami ang nagadumala, kami ang nagatudlo sa inyo, mabalik sa po sa Ginoo, nagatudlo sa pagkabuhi na ara sa Ginoo. That's why nga, mabalik na po sa Paul, ginapanungdag mo lang kamo, na sila dapat ninyo respetuhon, kay bangod sila ang nagatudlo nga magkabuhi ka po si matarong na ayon sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagpapatay sa sulat ni Jeremiah 3:15. Ano nga ba ng Jeremiah? Ato pagkabasahon. Ang battery ni Jeremiah sa 3:15, and I will give you a pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ang battery ni isang Ginoo sa Jeremiah, tagaan mo sa mga pangabutay, sa mga leaders, nga diin magpakaon sa inyo, magalit sa inyo, mayroon sa ibalotat, maghamog. Ang muna galing mga luma, nga po sa aton nga pagkabuhi, nga ginatagaan kita sa alaga sa Ginoo, kaya sila ako nang ibutang sa Diyos. Tapos Ginoo, according to my heart. Tunod sa talipusoon sa Ginoo. Kaya nga, lugdo mong tagid, nga sila ginbutang sa Ginoo, sila ginhatag sa Ginoo, nga mag-lead sa inyo sa pagkabuhi, nga mangin maayong yung kabuhi sa tubangan sa Ginoo. Tatlo rin, hindi na siya nagpaputay, hindi na nagtuturo sa inyo, kundi ang madre, sa katapusan and admonish you. At sa 12 Japon, abal niya, sila ang nag-alaygay sa inyo. Ang admonish, naghahambal niya sa nag-warn, nag-warning, kung nag-conclusion, kung ang kabuhi, ang inyong kabuhi, nag-pailayo sa Ginoo, makita sa mga leaders, makita sa mga budlay, makita na kung sino man ang nagalit sa inyo, makita ninyo ang kabuhi na nag-pailayo sa Ginoo, sila ang nag-warn, nag-conclusion, kundi ang inyong kabuhi, ang akong kabuhi, doon nag-pailayo sa Ginoo. Muna, sometimes, kamusta kita sa mga leaders, no? Kasi kamusta atong kabuhi, ano yung mga kabuhi sa Ginoo. Natural na, kasi sila ang nag-admonish, nag-instruct sa
tagsa-tagsa sa aton. So ay nga, Padre, ang administrator naghahambal ini mga enigma nga po sa diin, amo ini siya nag-extract nanungod sa kamaturan sa pulusang Ginoo. Nag-claim ko anong ginahambal sa Dios, amo nang ila ginahambal, kagay amo nang gustoy panangkot sa Ginoo. Amo nang gustoy patudlo sa Ginoo. Okay, gusto sa Dios, natudloan kita sa mga butang, at hindi kita makapailag sa Ginoo. Magkakabuhi kita sakto sa tubangan sa Ginoo. That's why ang mga leaders, mga lakas sa Ginoo, amo nang ginagamit sa Dios. So ay ang mga lima nga sa aton na pagkabuhi, isa yung kabutang na dapat natin dumdumon, recognize sa atin na pagkabuhi kasi Ginoo, ang mga leaders o mga alaga sa Ginoo, amonis lang nag-amonis sa pagsatagsagi sa aton. Kiti, wala mong kita sa nga tawag nga ang mga puso sa Ginoo, kasi hindi na aton maintindihan. May mga puso sa Ginoo, kabuday sa Diyon, may mga puso sa Ginoo, nagkusado kabuday hapon. So ay alam mga leaders, alam mga alaga sa Ginoo na magpahakop sa inyo. To mag-aras ng caution nga mo na gali ang sino sa Ginoo. That's why mga ako sa Paul, na dapat ninyo sa daya sa itoon, kay bangon silang ilagi na Ginoo. Hindi bangon niya sila, pastor. Hindi bangon sila amo sila. Kundi, ang bali ako sa Paul, kay bangon sila ng mga butlay, kaya naglantaw sa inyo, sila ang nagalagay sa inyo, sa pagkabuhi na aras sa Ginoo. Ang bagay sa Hebrews starting 7:10, ang bagay sa Hebrews, ang bagay sa Ginoo, sa Hebrews starting 7:10, obey them that have the Lord over you and submit yourself to the for the watch for your souls, indeed that must give account that if we do it with joy and not with fear, for that is unprofitable for you. Ang Padre sa po sa Ginoo, nga kung inyo himuon, kagtumanon ang mga nagalit sa inyo, ang balang maghahatag sila sa kalipayan. Pero kung hindi, maghahatag sila sa kasuko. Aris ato mga yuma, sa ato na pagkaroy, sa ibalang kita sa pag-ikindi, kung naman gusto yung malambot sa Ginoo, sinino sila. At dahil sila ang nagadumala sa inyo, ang nagawa pangabudlay, nagalantaw sa inyo ng kapugi, sila nagalagay sa inyong mga kabuhi, tas why nga, kaya mas Ginoo maghahatag sa account at ubangan sa Diyos, magtangkot ang ito ba judgment. So nga, muna gusto yung palabot rin ang sulpon sa mga katawan na siya sunay ka, nga dapat na himuon nila, hindi bangod nga sila, alaga sa Ginoo, bangod nga sila, pastor, kung ano nang galit sa inyo, pero bangod ang muning ilagi na himo para sa inyo na kabuhi. Kagambal pa sa verse 13, kumbalit rin, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Ang bad rin ang sulpon mga ima, anong inyong may response? Anong inyong may moon? Kaya mo nang ilagay na himo para sa inyong kabuhi. Ang bad rin ang sulpon, esteem them very highly in love because of their work's sake. Ang bad rin ang sulpon, taburan ninyo sila mga ipapalangga. Di bangod na sila lahat, di bangod na sila pastor, di bangod sila mga leaders, kundi bangod sa ilagi na imo. Gayun pa sa'yo rin ang ulpol, bangod sa ila na manok, sa ginatawag inahimo, kung nga pagpapabutay para sa inyo. Di para sa ila kung lingon, di ba? At kag ginabalan sa verse 13, and to esteem them very highly in love for their work. Nahimo nila ina, nga pangaputay sila para sa inyo man, kaywan. Ginagawa rin ang pusod po. That's why, ano inyong i-response? Ipakita ninyo ang inyong pagpalangga. Ang love. Kaya mo na mag-train ang pusod po ng mga lima. Next din, sa ating pagkabuhi, hakas din sa reminder sa pusod po sa mga gusto natin sa Naika, kaya sa atin man, mga tanakan sa Diyos. Bilang mga Christians, they're not still because of the title. Mga leaders, di takos nga kahuron, bangon sa ilang title lang. Hindi bangon sa ilang personality, bangon sa ilang character. But because of their labor on the behalf of God's people. Ang mga pangabutay ng battery, ang mga leaders, mga gustanon, di takos nga kahuron, bangon sa ilang title. Hindi bangon sa ilang personalidad, sa ilang character. Kundi bangon sa ilang pagpangabutay, bangon sa
Ako niya, Madre niya, Apostol Paul, nagipanamdom niya mga tatuan ng Diyos na ika, palis niyo sulat, na ako ninyo ang himuon. Kung sino na nagkakapagputay sa inyo, himuon ninyo nga mga utang. Kaya makahatag ini sa inyo sa katawag na pagpalipay sa inyong mamanok pangabutay. Ba't ito sa verse 14, sa 15, kadua na portrait, respect the leaders, kadua rin, ang padre ni Apostol Paul sa verse 13, katapusan na kabalyain, be at peace among yourselves. Kung ni mo yun ay aras sa ginatawag kanino. Ang ginapangita rin ni Apostol Paul amo ang ginatawag live in peace. Magkabuhi ka mo sa malinong. Kaya ba ni Apostol Paul sa verse 14, dire isa-isa niya, may mga report sa iya na may mga tao dira ang mga difficult people. Sa 14-15 ang padre, now we exhort you, brethren. Yung ginabala rin ni Apostol Paul, ang mga Kristohanon. Ang ba niya? Sa 14, now we exhort you, brethren, warn them that unruly. Ang mga unruly, ang mga katamat. Ang mga unruly nagkakambal, ini mga hinigugma, mga abstain. Ini nga mga tao rin, may mga Kristohanon sa Sunaika. Kaya pilo nila ang mga Kristohanon, o mga members sa church, gawin mo lang nag-aobra. May mga pilo sa dito sa mga members, gawin wala sila sa obra, that's why nga nag-abuli sila sa simbahan, nag-abuli sila sa church, kaya galiman sa support. Ang matang ilada, that's why nga padre ni Apostol Paul sa verse 14, now we exhort you, brethren, warn them that unruly. Ini mga tao, mga diin, wala sa obra, mga tao diin, nag-abuli-buli sa church, tapos nangayon tayo support. Ang gusto yung mga padre ni Apostol Paul mga lima, may mga pilo, mga Kristohanon, ang ilang kabuhi, amoy ini. Mga matamad ang mga tao, that's why nga ilang mo, nagbulig sa simbahan, for the sake lang, na may aras kasing waong nga support. Pero, out of love ang ilang mo. So, ay nga nag-atak sa itawag na kagamo, nag-atak sa itawag na kabutayan sa ilang nga iglesia. So, ay nga nag-atak sa Apostol Paul nga, inahambalan ko ka mo, nga nagaya ng ina ang mga katawan. Kaya hindi nga mga tao nag-atak sa kabutayan dira sa inyo. Kasi naman din mo nigma, ang ginahambalan rin ni Apostol Paul ang mga members, mga Kristohanon man. Yung din, amo na inyo himuon. Amo na dapat inyo himuon sina ng mga tao. Nga kung din, nagahimo sila ng Platon, hindi pangod niya gusto nila himuon, kundi kinahimo na nila, ipangod niya gusto nila pabuli sa inyo. So, hindi na mo. Ba't rin Apostol Paul, yung pariyo lang ako mga membro dira. So, nga doon mo ligay, nga warningan niyo sila. Kaya ang mga naghahatag sa natawag kabutayan sa inyo mapagpangalaga dira sa Sunaika. Ikaduha rin, ano mga ginambad rin ni Apostol Paul? Abad niya, sa 14, now we exhort you, brethren, warn them that unruly, comfort the feeble-minded. Ang mga mga tao nga kung sa diin, may aras nga tawag, kahadlok at panggaduwa sa ilang ng kabuhi. Mga faint-hearted. Mga tao nga may aras nga tawag panggaduwa, may kahadlok sa ilang ng pagkabuhi. Kung ilang ang mga tao, ikaras ninyo. Kunigin ninyo. Nga po sa diin, ina ang mga tao naghahatag, masing nga tawag ka, kabutayan at sinyo. Ini nga mga tao, ang ilang ng pagtuo, ang ilang ng kabuhi, alam mo sila may ginatawag nga anxious, sila nga nagkikasuon. Bangos ang ilang mga loved ones na nakalagula. Kaya natawag rin mga lima, kung ninyo masabi sa chapter 4, verse 30-20, ginahatag dira ni Apostol Paul ang ginatawag na sikat kami sa Ginoo, na prophetic event. Diba? May mga tao rin, may kakaluto rin ng mga pilo nila ng mga members, nga hindi niya magbalik ang Ginoo. Wala kasi yung tapos-ikot kami. That's why may mga tao na nagtuo, may mga tao na nagduwa-duwa na. Tingatog daw niya Apostol Paul. May mga tao na nagkahadlok na. Kung sa ilang alabas, paano lang to? Ang amo ng mga hinigma sa kabuhi yung nag-una sa amon, nagkalamatay na. Wala sila sa paglaon kung nagkaroon nila ang sikong kami sa Ginoo. So may nagambal sa Apostol Paul, na dapat inuwardingan ini mga tao, ngartiin ang ilang naging pusoon, may kahadlok at may pagduwa-duwa na mamol sa pagkarisang Ginoo. Kaya ano man sila maghahatag sa inyo dasang
Dumdumon ini mga utang. Ang Padre sa 14 kasi mintin ang Padre, for we believe that Jesus died and rose again, even so them also sleep on Jesus will God bring them with him. For this we say unto you with the word of the Lord, that we which are alive and remain unto coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Gabal sa pagtutulog, inhatay na ini, nga gitawag na prophetic event, kaya may mga tao na wala ng gapati nga Ginoo tarik. So yung nga islat ini niya kusod para kay panunundon sa mga tao nga hindi. Inhambal sa Ginoo ya, may aral ka tawag, sikot kami. Hindi ka mo magpati sa sina ng mga tao, kaya mo nang kahatag sa inyo, sige tawag, pangduwa-duwa, kagkahadlo sa kaibigan ng Ginoo ba? So yung islat ini niya kusod Bisa mo na nag-trigger sa ila, tapos why nga ini yung mga tao nagkakaluya, kag mga ini yung mga tao, wala na singgana sa pagkabuhi sa Ginoo. Bisa kung ato ng pagkabuhi, ato ng pagpalala, sige ka wala naman singgana pagdao, hindi. Useless naman kami. Wala naman kaya sa kapustanan na ato ng pagkabuhi sa Ginoo. Kung naman kaya ang Ginoo, sige tawag sigo kami. Kaya nga mga kaya kung hindi, may aral sige tawag pagbalik sa Ginoo. Tapos why nga hindi ka mo ba? Kaluya, hindi ko magkadlo. Muna gusto yung parang rin ang tulpon. That's why nga naghatag at isang kaputayan sa mga pilo ng mga kauturan. Sa verse 14 na siya, ang hambal na din, ang Padre niya kusod support the weak. Kapag niya kusod rin mga niyuma, di naman tuduan, paningan ninyo ang mga unruly, ang mga faint-hearted, kundi ang Padre niya kusod, buligin ninyo ang mga maluya. Ano hindi nga mga maluya? Hindi nga mga tao, may attitude of spirit, without spiritual strength. Ini nga mga tao nagasapel sa ilang nga kabutayan amo ang mga temptasyon sa kapupi. Ari hinambal sa verse 14, sa verse chapter 4, verse 2 to 8, hambal rin amo na yung mga tao na nagakaluya sa ilang pagkapupi. Sa chapter 4, verse 2 to 8, hambal rin, for we know that commandments we give you by the Lord Jesus, for this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know that God, that no man go beyond and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified, for God hath not called us to uncleanness, but unto holiness. Nga ini nga mga tao, mga kasuhanon, nga ang ilang kabuhi sa tumatay, ang ilang ginagawi ang una. Pero nagbalik sila sa ilang kabuhi. So nga ina ang mga tao mga uwi. Hindi ka ninyo sila. Kaya man, nakakilala ka sa Ginoo. So nga ang purpose sa Ginoo, giluwas ka sa Diyos para magkabuhi nga mangin balaan. Hindi nga magbalik sa ilang kabuhi. So dahil nagamba din si Apostle Paul na ina ang mga tao na dala sa mga temptasyon, mga kabutayan sa ilang kabuhi, ang mga ginawag immorality. Nagkatabuhi sila balik sa ilang kabuhi. Tapos may nga nag-remind si Apostle Paul din sa mga Kristohanon, pilo nila mga Kristohanon, nga paano dumonin na ang mga tao. Kaya ina sila ang mga tao, mga maluya sa ginawag spiritual na pagkabuhi. That's why nagbalik sila sa ilang kabuhi na sa tumatay, ilagin, talikdan. Kaya nga Padre Apostol Paul, kay kamo nga mga George na mga Kristohanon, dapat ninyo buligan sila na magkabuhi nga mangin palaan sa tubangan sa Ginoo. Anong imuhin nyo imoon? Kaya mamod na may mga tao rin nga magudlay, ang kuwan kay Gitsindihon, may mga tao rin nga nagatulang ng pagtuo, may mga magpaduwan sila, may mga tao nga ilang spiritual strength, nagkamaluya, ano yung imuon? Ang Padre na Apostol, mahimo nilang inaamay ang Padre na be patient toward men. Kung may kapatas ka mo, mabuligan ninyo sila. Ina nga mga tao, dapat kamo mangin mabinatasog. Kaya mabuligan ninyo sila, kung may alam na gawang pagbatas sila ng mga tao. Sige, mo na yung mga tao mo. Nagdaan sa pagtuo, nagkaluya ang ilang kalag, hindi nga mga tao, kapos din, mga tao mga wala na gana sa pagmalaga sa Ginoo, ano ngayon noon? Mga yung mabinatasong ka mo. Kaya para, mabuligan ninyo sila.
sa mga ano, may mga mostly nga mga tauhan sa hindi pa nalipot sa ato sa iglesia, no, sa sinay kami ari katapon nimo. Kaya sa ato man sa ano man ang mga putayan, kung makita niyo ini nga mga tawag mga kinaiya o karakter ng battery ni Apostol Paul, mga mabinatason na to para mabalik ka sa Ginoo. Mahimo lang na kung may araw mo sa pagbatas. Kung ang pagbatas wala gid hindi din na mahimo. Hindi ka mo mismo hindi makabatas sa ita. So kaya nga battery ni Apostol Paul, damdamo niya na ang butang mga higma. Nakita ang mga Kristiyano dapat may amo sina man. Papakita naton ang ginatawag Kristohanon kung may ability kita sa pagpalangga sa mga tao na medyo magpunay. Kaya nga, ang inyo ang pagbatas dapat para sa so yung mga rin ng mga enigma, okay, number 3, say that none render evil or evil. Anto. Ang mga rin ng sulpon ko, may gani mo sinama utang na mga sala patok sa inyo, ang mga rin ng sulpon, hindi rin mo. Pero ang ating nga natural na response mga enigma, tunin mo, at kasi mga amos niyo makutang, siyempre yung response natin ano, maayaw kung ako mas na. Siyempre, sa ating natawhan nun, ang response natin, kita sa siyempre may audition kita mo. Kung hindi mo ang ilasing sa lahat, gusto mo paminsan na tayo mo sa salat. Diba? Amo na ato natural na response. Pero ang Padre ni Apostol Paul, hindi ka mo magbalik sing malain sa malain. Amo na ato na, kung sa ato nang inyatawanan niya, magabalik kita kung hindi mo kita sa lahat. Amo naman ni galit, hindi mo lang mata sa kapos niya. Pero ang Padre ni Apostol Paul, ginapang Padre ni Apostol Paul, dapat ka mo mga mabilitason dahil may alam na tawag forgiveness ka dahil puso. Hindi, ka mo mga enigma, magbalik si malain sa malain. So ay ang Padre ni Apostol Paul sa mga Kristohanon dito, nga dapat hindi ka mo maghimos na. Kaya ba sa Ginoo, kung ka mo mga mature, mga Kristohanon, ang Ginoo na ang bahala mag-revenge. Kaya ba sa Romans 12:19, ang ganit, vengeance is mine. Ang bala sa Ginoo yan. Ang bala sa Ginoo mga enigma, ang Padre ni Apostol Paul, ay hindi ka mo magbalik sa malain, sa gayon mo sa inyo sa malain, kaya ang Ginoo na magbalik sila. So ay nga Padre ni Apostol Paul, dapat ka mo mga mabitason, at may araw ito about forgiveness na tagi pusoon. Ito ang Ginoo ng abala. Pero sa ating mga enigma, hindi ginatanong na manitawan. Kaya as a human as we are, may araw ito about personal sin. May araw kita na paglingon ng sala. Ginoo, may araw kita. May araw kita sa kapong imputed sin, no? Inherited sin, ba't ang pinaginatang ginaaway ang personal natin na sala. Kita naman mismo kahimo sang sala. So kaya nga pala sa Ginoo mga enigma, ang Padre ni Apostol Paul na dapat mahimo lang na kung may araw sa siya tubag mapinasyahon na tagi puso. Kaya nga bago kitri sa verse 15, but ever follow that which is good, both among yourself and to all men. Ang Padre ni Apostol Paul nga manging maayo ka mo sa tanan. Diba mo may mga amusin na ang mga kaupo ninyo dra, may mga amusin na ang mga Kristohanon, di na mo pisyahon, di na mo may forgiveness na Padre ni Apostol Paul, manging good ka sa sinabi ng mga utang. Diyan mo na kasi ang Padre ni Apostol Paul mga higma, hindi dapat manging good ka mo always. I-try ninyo. I-try na kita niya. I-try na ito, nga kasi kaya kita sa Ginoo. That's why ang Padre ni Apostol Paul, manging maayo kita sa tanan ng mga katauhan. Hindi lang sa pinamatan ng mga Kristohanon, kundi kaarapan sa buha. Kaya mo na ipakita ninyo ng inyong magkabuhi, arat ka mo sa Ginoo. Kaya ang Padre ni Apostol Paul, sa tanan ng mga tao. Hindi lang para sa mga Kristohanon, kundi sa tanan ng mga tao, dapat may arat ka mo sa mga tigipusoon nga maayo. So ay ang Padre ni Apostol Paul ang mga higma, iba mo sa mga butang na inyong ginaikamedra, kung mo niya inyong mga butang. And then, ang inyong iglingon, ang inyong tagipusoon, dapat kung inyong pinatasan ka mo, may forgiveness ka mo, pag maging good ka mo sa siga para yun. Tapos hindi kasi siyempre niya ang kuskanan, kundi sa tanan ng mga katawan. Kung may ara kita
si malain, sa isig ka pa rin nato, no? Kapag kita gustuhan, no? Mag-iimo kita si maayo, kasi no, mahimo nato sila sa lahat, mangimalaan mo kita katao para sa. Kaya ba rin ako kung may aral mo si maayo at naging pusoon, sa isig ka pa rin mo, mangin pagpapamayo man para sa imo. Kaya man, kung may mo, ang sa lahat, pusoon, mangimalaan mo ng katao, no? Kaya man, ikaw na himo sila ng utang ko, sino mangin malayan ka sa piyak, no? Mangin malayan ka sa piyak, kung maghimo ka sila ng utang. That's why sa episode po, nagkapan ng tanggay, kaya hindi ninyo maghimo mo sila, agod ng inyong kabuhi, mangin maayo sa utangan sa Ginoo at sa mga katauhan na nagapalibot sa kung mag-reader ka sa malayan sa isig ka pa rin mo, mangin malayan ka man sa isig ka pa rin mo. Kung sino, may parehas lang na, kung sa diyan, naghimo ka man sa malalim at nanging malalim man ang imo nga tagipuso. So ay nga bakit ginapanamdom niya gid nga hindi niya binapahimo ang mga pusohan. Kasi may himo niya na manging malalim man ang inyo nga trabaho. Daghang ba rin ang Apostol Paul? Anong prinsipyo nga i-ingit lang mo rin ang Apostol Paul? Ang iglesia nga ni magkapuy sa may kalinom kung iposes sa mga Kristohanon hindi nga mga karakter. Kung may pagbatas, may kaayo, may forgiveness, kung may nagkatawag kain sa tingpusoon, mangin malinong ang simbahan. Hindi kung may pagbatas sa isang isa, silang patason na lang. Kung may isang patawaran, silang patawaran lang. Kung may isa may aras yung tawag kaayo na tingpusoon, may okay na. May amo sila, mangin malinong kita ispahan. Pero may wala sila ang simbahan. Ang iglesia sa Ginoo hindi kumita. So yung padre ng Apostol, kung gusto niyo si kanino, amonin niyo himoon. Magabunga kamo sa inyong mga karakter na may pagbatas, may pagpatawad, at may kaayo sa isiga pa rin mo, hindi lang isiga pa rin mo, kundi sa mga pinong ng mga katawad. Kaya matuntad, itawag kalinong sa mga kapag na, mangin pagbukan. Katlo, das na yung una-una ito, ang unang mga bunga, respect the leaders, live in peace, alam ba rin, do the will of God. Ang ba rin sa verse 18, and everything, give thanks for this the will of God. Ang kakatuloy ng plot ka dapat at pinapangita sa Ginoo, himuon natin ang kabubuton sa Diyos. Ang pinagiliman ka men sa Ginoo, kung aging luwas sa Ginoo, amo pagtuman sa kabubuton sa Diyos. So yung Padre Apostol Paul, kaya dapat ninyo inimangkol nga bunga, kaya dapat ninyo tumananggit ang luyag kung kabubuton sa Ginoo. Ano ba lang ang kabubuton sa Ginoo sa atong nakabuhi mga iba? Ang Padre sa Ginoo, rejoice evermore. At sa ato pa, be joyful always. Ang kabubuton sa Ginoo, yung mga iba, hindi kita manginisarap din atong kabuhi. Hindi mangin ating kabuhi, hindi mangin malipayon. Ang kabubuton sa Diyos, mangin malipayon kita. Kaya wala na sa tao nga malipayon, amo ang mga Kristohanon. Paano naman na? Wala na sa malipayon na tao, sa siningang libutan, amo may Kristo sa kabuhi. So yung mga din ako sa doon, ako niya nga kabubuton, hindi mangin. Malubon ka mo. Kundi ako niya nga kabubuton, nga mangin malipayon ka mo sa Ginoo. Mga enigma, ang atong nakalipay, wala nagigwa sa tao. Wala nagigwa sa anuman, atong makita rin. Ang atong nakalipay, gigwa na nagigigan sa Ginoo. Mga malipayan ka lang, kung yung makalipay, dito bumibutang sa Ginoo. Ang mga gusto ipalang bote rin ang kusot ko. Be joyful always. Kaya ba sa Philippians 4:4, ang balman ng kusot ko? Philippians 4:4, ang banyan rin? Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Makalipay ka mo sa Ginoo. Specific na rin po sa sa Ginoo gidya. Hindi sa anuman na mabutang. So kaya nga sa ato ng pagkabuhi mga lima, kung ang imong kalipay, butang nimo sa mga temporal na mga butang, kasi kalibutan, magkakagiwan ng Tanan na mabutang, kung may butang imong kalipay, maduga na ang imong kalipayan, maduga na ang imong kalipay. Pero kung ibutang imong kalipay sa Ginoo, ina na kalipay, hindi ma. Diyan pa sa Diyos, be joyful always. Pero hindi kita magano kalipay kung ang imong kalipay ibutang nimo sa
Ginoo. So yung nga sa aton na pagkabuhi mga lima. Kita naman ng Kristohanon, hindi tanan kaayuhan ng aton akon. May anak siya nga problema. Sa kung siya sa aton nga kabuhi. Kung maglambot ang ginatawag kabudlayan sa aton kabuhi, may dinisay nga madula ang ibunga kalipay. Especially sa pagmaragas niyo. Pero, kung sa piyas ng mga problema, kung ang imo nga kalipay, ibutang mo sa Ginoo, ano man ang mga problema, manging malipay yung kasigyapan kay bawat ang imo kalipay, ibuhan mo sa Ginoo. Kung ang imo nga kalipay, mga higma, sa pagmangalagas sa Ginoo, kung ang imo nga source, ining ari sa kalibutan, may diligsi nga manging masindugong ka. Pero kung ang source ng imo nga kalipay, amo ang Dios, nga naghatag sa ato sing kalipay, dako posibilidad nga ikaw maging kalipayon nga gusto. So ay nga, tingin pala ni mo na buta ang imo nga kalipay. Kasi sining kalibutan nga temporaryo lang ang kalipay o kung sa Ginoo nga wala sing katapusan nga ginahatag niya kalipay sa atin. Kung buta ato nga kalingon mga lima, diin tubig palagi buta ang akon nga kalipay. Di man na, address ng kalibutan may ara kita nga kalipayan. Pero hindi natin pag-ibutang ida. Base ko dupa ko sa Ginoo, duda ko sa Dios nga imo nga kalipayan. Base ko ano ba? Mapustrate lang, no? Ay na naman man ako kalipay ako. Hindi na ako magalagay sa Ginoo, kaya wala akong kalipay kay gikuha naman sa akon. Pero mga hindi na ako pagtanda. Kung ibutang imo imo kalipay sa Dios, kung ang source ng imo kalipay ang Ginoo, hindi magdula ang imo nga kalipay. That's why ang balik sa verse 16, rejoice evermore. Be joyful always. Kung ano man ang mga butayan, kung ano man ang nagtangan sa iyong mabig, bad or good man, manging malipay kita kung ang iyong malipay, ang source ng mga Ginoo na Tato na pagkabuhi, hindi man malikawan ang mga kabutayan. Hindi na malikawan niya. Sino makalikaw sa kabutayan? Sino ba nag-aama sino wala sa kabutayan? Dura kinasa ko, ako lang. Wala sing tao, nagkakabuhis niya yung kalibutan na wala sing kabutayan. Tanan, may kabutayan kid. So, ining churches na, kasi may kabutayan na. Tanang kita, mag-alagas nyo. Bisa galing nga, paminsan kita, mag-alagas ko sa Ginoo para may mayo akong kabuhi, mag-alagas ko sa Ginoo para may pagkriminal malipay. Wala na itong ginamay ng itawag kabutayan. Ang isa ang salat na doon. Sana wala na itong ginamay na, mga kabalo lang kung mo na ganyan mga servisyo sa Ginoo, may mga kabutayan, wala na mga servisyo. Sa ako ng totoo, kung naamo naman na galing ako sa pagkalaga sa Ginoo, bilang sa kalaga sa Ginoo, may pa wala naman mga pastor. Totoo sa akong ito kabuhi, ito na gano'n. Totoo na. Kung amo naman na gano'n ko, may mga kabutayan, hindi ka mga kalaga sa Ginoo. Pero, amo naman yung pinakamayo ng mga. Kasi tiyon na nag-alaga kita sa Ginoo, ang wala natin na kuha ka talipay sa kwa, takwa natin sa ang mga natin ng mga ngayon. Kung naan ko mga ina, mungkin malipayo na. Kung natin pa naman ako sa kitawang kanya, kalipay na arat din sa Tapos wala niya sa atin na isip natin siya. Natag sa atin mga enigma, kalitawang natin ng kalipay, ka mo nga mag-motivate sa atin na magpadayon sa pagmalaga sa Ginoo. Kaya na, padali na pagkakol, muna ginoy mo on, ako ng well Lord, mangin malipayon ka mo. Ang well Lord, mangin malipayon ka mo mga enigma. Hindi ang well Lord na mangin usdupon ka mo. Ang gusto sa Ginoo, mangin malipayon ka mo sa piyat sa mga kabudayan ng inyong ginagawa. Kung dumutagay nga mga sartong-tasya sa aton nga kabuhi, nag-change niya. Nagabayilogin niya, pero ang Ginoo, wala nagabayilog. So ayan ko ng Ginoo, gitwa, ang source ng kalipay, hindi na magbayilog ang Ginoo. Kalipay nga araw ng isa, Ginoo. Kaya nga mga dumdumon. Hanggang kayo sa verse 17, pray without ceasing. Pray continually. Magpangamuyo kita sa mga pinadayon ang gusto sa Ginoo, bila kita mong kalipay, kundi mangin magpinangamuyo ang pagit kita. Ano ba sinunod ng Apostol Paul? Wala lang nagambal sa Apostol Paul na magpangamuyo kita mo wala lang isa ang untat-untat. Al sa agas na mag-api, pangamuyo kita ng pangamuyo. Pastor, hindi ka na mag-ubra, hindi ka na magtigang, hindi ka na mag-kaon. Ang gusto ko lang mag-rin ng Apostol Paul nga magpangamuyo ka mo sa kitawag consistent. Regular. Nga kada-aga, yung mga detail lang na rotation ng kabuhi. Aga pangamuyo, turuan na dahil mong kinahimo. Wala niya naghahambal nga magpangamuyo ka nang wala sa mga katakot. Bitaw pwede
Hindi ka na magkaon, hindi ka na magtigang. Pero gusto yung palang bagay niya po nga, hindi ka mo magmuntad sa pagmamamuyo. Nga ang inyong pagmamamuyo, persistent ka. Hindi ko talaga. Kaya muna ang will Lord, nga kita ang mga kataan, mangin, mapina, ngamuyoon. Ang muna gusto sa Ginoo, mga lima. Kaya ang padre na po, nga himo ano na, kaya ang muna gusto ipahimo sa Ginoo. Sa atin yung pagkabuhay ng mga lima. Bangon sa mga katatago sa ating pagkabuhay, kapapiktuhan ng ating prayer life. Kapapiktuhan ng ating pagkabuhay. Especially sa ating pagkabuhay sa Ginoo. Tungkol sa Galapyo, may mga katang na lahat sa ating hindi kami kapakamuyo, bangon sa mga sitwasyon sa ating kabuhay, sa kapapiktuhan ng ating pagpangamuyo sa Ginoo. That's why si Apostol Paul, sa piyang pinag-iatubang niya, dalahan mga tayo sa inyong kabuhay, kapag pangalala sa Ginoo, hindi ka mamunta sa pagpamamuyo sa Diyos. Kaya muna ang gusto pinapahimo sa Ginoo sa inyo. Ika-tatlo rin. Sa verse 18 nga atong ginagin. And everything with katanaan ngayon, mangin, mapasa, lamaton. Ang bagay niya, Apostol Paul mga nigma, ang nagbuton sa Diyos, sa nung atong ng kaintangan, God, pagbaad man na sitwasyon sa ating ng pagkakuwi, mangin, mapasa, kita sa Ginoo. And everything, katanaan ngayon, gusto ng mga nigma, kung ano man, kung anong ginanhin mo sa atong kabuhi, kung ano man, acquire natin sa atong kabuhi, kung ano man na sitwasyon sa atong kabuhi, pasalamat kita sa Ginoo. Kaya muna gusto ipangako sa Ginoo, kaya muna ang well sa Ginoo. Kaya nga ang Padre sa Diyos, nga po sila, and everything, give thanks. Kung ano man ito dahil sa bukit mong katubang, kung ano man ito may manang imong ginangkon, paslamatin kita ang Ginoo. Hindi na kita magpaslamat sa mga utang na atong angkon, kundi paslamatan na atong ang naghatag sila. Bisa, gaka-business natin ang gift na natin recognize, no? Salamat sa sinig na ang gift, pero ang gigan na natin na salamatan. Ang isa natin na business sa mga natin na pero mga kapatid mga enigma, dapat natin tumon nga ang Ginoo, ang siya ang soberano na Diyos, ang Diyos na kundi nagpuga sa tanan ng mabutan, kaya tanan, wala naman kailangan sa imong kabuhi, mas lamati sa Ginoo. Kung tapos dahil nila, aral sa imo, kung lamati mo pang Ginoo, kung depende na sa imo sa pagkabuhi sa Ginoo. Doon ka mayuhan, siyempre, kung gusto ka lamati mo kamayuhan. Doon, nalipatan natin ang naghatag. Lamatan niya natin ang Ginoo sa tanan nga doon. That's why ang Padre na Apostol Paul, na dapat ninyo idumdumon, kinalahon ng Diyos soberano. Siya ang nag-kontrol sa tanan. Maayo man ako malaya, nagkakalambot sa imong kabuhi subok. Mas lamati ang Ginoo. Subok sa atong sitwasyon. Kung may amo sinino, may katubang kita na video pa COVID nyo. Mas lamati pa yan sa Ginoo. Mabangan din, hindi ako palagaw, hindi ako lakad, hindi ako kayo sa mga sinino. Sa ito, ginag-blame pa ang sitwasyon. Lumanganig mahal, tugda mo tagay. Na ang Ginoo, ang buhang soberano na Lord, na siya ang nag-kontrol ng tanan, that's why na pasalamatan kaya po natin ang Ginoo sa piyak kung ano man natin ang kagitangan sa ating mga kabuhi. For God man, ang basa Romans 8:8, for our own good. Para din sa ating kamayuan, kung nakilala nimo, kung inibalaan nimo, na hindi nagikan sa Ginoo. Ang basa Romans 8:8, ang sulat na niya, ang Apostol Paul. Abanya 3, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Kaya ato na inibalaan, hindi mo na matsindihan nga galambot sa akong kabuhi, nga nag-aaral sa ating mga problema, nga nag-aaral sa ating mga pagkilaw sa akong kabuhi. Kung imo nag-iintindihon, ano ang inutuyo nila sa Ginoo. Bitaon naton ang purpose sa Ginoo kung na ang nagalambot sa ato ng pagkabuhi. Kung may ara kita sa tawag pagkamo ang ikat sa Ginoo. Wala natin ang panay, wala natin natin ang panay hindi niya sa Ginoo at yung mga natin. Negative din ang ating response. Pero kung positive, kung ara sa Ginoo, ang positive ang ating response. Ang foundation sa Ginoo mga enigma, dapat kita maging namato sa tanang ngation,
Kaya muna yung gusto sa aton nga Ginoo. Kaya Padre sa verse 18, and everything give thanks for this the will of God in Christ Jesus concerning. Kaya mo niya ang gusto sa Ginoo mga payo kita ang gusto ni Jesus. Mga magtinamayo kita ang gusto ni Jesus. Mga magtimataw kita ang gusto sa Ginoo. Dapat nato ni muna kaya ang nang biyag sa Diyos sa atin na pa. Kaya doon mo dagit ni mga ima. Ang mga nalipayo kita, mga magtinamayo kita, mga magtimataw kita, mahimok lang kung sundon mo ang gusto sa atin. Kung hindi mo sundon ang gusto sa Ginoo, hindi mo naman. That's why, muna yung gusto pala po ng Diyos, nga gusto din dapat kita mangin malipayon. Mangin may joy sa ating gabi. So, ano ba? Talagang ang acronym ng joy. J-O-Y. J for Jesus, O for others, and Y for yourself. Jesus ulit, yourself, others, and Jesus ulit. Isa daw ka good line na basta ako na ang joy na gusto din mo, good line na. Kung na kayo may monglingon, talagang iba layer ginoo, mag-good line, iba na ginoo na. Mungkin man ang realidad. Kung na kayo may monglingon, layer mo na ang ginoo, kung ang joy dahil, kung mo na J-O-Y, gusto din mo, Y-O-J, kung good line, basahon. Kung di mo na siya monglingon, hindi makamit. Kung di mo monglingon, taman mo, tapos ang iba, tapos ang layer ang ginoo, mabudayan din man ang imo nga kapugay na rasa. Kung na mo ang J o Y, kung na mo si Jesus, kung na mo others, kung mo katapusan na, kung di mayo, hindi mo ang way. Tapos lang masahon, kung di makos ang imo nga. Ang mga kasimple, pero mga hindi makos. Sa Ginoo, mga malipayan ka lang, kung na mo ang Ginoo sa imo nga. That's why, siniging nga aga, umang tatlo ka, Proud na dapat natin mga respect the leaders, live in peace, do the will of God, sa atin na pagkabuhay mga as a fruitful Christian. Dapat kita mangin mapinungahon, kung gusto mo mangin mapinungahon ng gustohanon, dapat nakakita ang inyong tao. Gusto naman yung mga leaders, magkakabuhay si Malinong, at kumanan ang tungkol sa ang pamangkot, sinigilala ang mapabilin ko lang. Are you a fruitful Christian? Kung namin mo kanyang mga salamat sa o Ginoo, maraming salamat sa malipot na kagilan ng ilatag mo sa kanya. Ang imong purpose, ang kabuhin ko na ang ibutan mo kami sa sunod na loob, amo ang magmahon. Gusto naman Ginoo. Gusto niyo maging useful kami, hindi maging useless. Gusto niyo Ginoo, kung may gamiton kami sa simbahan, gusto niyo makita namon, nimo amon kabuhi maging maayo, gusto niyo makita namon, nimo kadi ang amon ni kabuhi mga manami ang amon kabuhi. So sometimes no, ang imong aluyag hindi namon matuman. Ang imong gusto ipahimo hindi namon matuman. Kay bangod, may mga utang kami Dios na against Ginoo sa imo, sa nang tinutuman ng mga kubot sa Ginoo, pagmasama sa pagkasama kabuhi, sa Diyos, ang mga trigger sa amon, sa inyo kami nanging useful sa inyo na pagkay Ginoo, samtang may kagilan pa, kami ng hatag. Kuligay kami o Diyos kung paano naman kami mahimo at matuman sa inyo ng ginagawa sa amin. Kabay, gawin magkakamayo, pagi sa mga mensahe, sa Diyos natin ang po dito sa Isla Naika, kapag maghatag kami sa amon sa lugang kaalam, sa nilipado, sa pagkapuhi na Ginoo sa inyo. As Christians Ginoo, hindi naman kami perfecto. May mga kasawayan din naman kami. Pero, kabay, gawin magagaling sa amon, kung paano naman maghihipon ng mga kabay, Lord, gawin magagaling sa amon din mga kabay, maghatag sa amon sin challenge, maghatag sa amon sin mga pagpanamdom, maghatag sa amon sin encourage Ginoo, paano kami magkabuhi ng mga pagmamahal ng Diyos. Kaya kung mo, purpose din mo sila amon, na mga magmamahal ng Kristohan. Kaya kabay, amon man ang dumon, kung amon na inuwi na dumon sa among kabuhi, nga mga magmamahal sa among pagkabuhi. Hindi lang siningan daw, mas dasan ng mga pinulan, kundi always Ginoo kung makita sa amon, hindi mo ng pagkabuhi. Hindi man kami perfecto. Kaya hindi naman kami Ginoo. Lalo matuman namin. Ito kaya simulan, nagkamatang naman